So welcome guys sa ating market update. So review natin yung market sa gold last week. So meron tayong NFP non-farm payroll nung Friday. So nag-send tayo ng trade idea and fundamental bias na sa gold. So nakita natin na yung bias natin dito na bullish bias. So main bias natin is pataas or lower than forecast yung actual data ng non-farm payroll. Nakita natin na yung result ng economic data report sa US, yung non-farm payroll ay lower than forecast, no? Nakita natin dito nung Friday. Ito yon. Yung non-farm payroll, meron tayong forecast na 75K, no? Mas mababa siya sa previous. And yung market expectation is mababa talaga ang jobs data sa US. Nakita natin yung actual data ay nasa 22K. Lower than forecast, no? So kailangan i-price in ng market yung information nito na sobra pang mababa yung jobs data. Kaya nakita natin yung massive spike pataas ng gold market, no? Hanggang na yun Monday nag-pull back lower, then nag-bullish move, no? Late na yung price prediction natin na 3,600, no? So nakita natin na bullish move, tumaas pa, nag-hold above dito sa key level, nag-breakout sa key level, and continues ang bullish move. So if seller ka sa ganitong market structure and trend, then yung one-sided fundamentals na pataas ang gold, so maiipit ka talaga if naghanap ka ng sell setup, no? Most likely if di ka nagset ng stop loss, masusunog lang capital mo. So dapat aralin natin yung fundamentals and economics, no? Dahil ito yung main driver kung bakit gumagalaw ang price, kung bakit tumaas ang gold, dahil siyan sa fundamentals, no? So makita natin dito sa 1 hour time frame. So ipupunta tayo sa lower time frame, makakahanap tayo ng mga scalp trades, no? Balikan natin yung Friday, kailan nung nangyari NFP. So kahit nung before NFP, may buy signal tayo dito, yung Friday market update natin. Nakita natin tumaas siya. So paano ba i-trade ang isang non-farm payroll, no? So initial trade is hindi tayo mag-trade ng before and after. Kailangan natin mag-wait ng bias or yung result ng data, mga 15 minutes, no, at least 30 minutes at least. Wait natin ng structure sa market, nakita natin dito nagkaroon ng structure, nag-pull back lower. So sukatin natin ilang pips ba yung tinaas ng gold. Almost nasa 350 pips, and yung pullback na to ay nasa 140 pips. So mga ganitong trades, so maghihintay tayo ng pullback move. Ito example, so daming pullback move na nangyari, and dito tayo maghanap ng enter ng buy position dahil ang fundamentals ay bullish sa gold, bearish sa USD, one-sided yung data result na pataas lang ang direksyon. If nakita natin if mag-hold above dito sa price na yan, bullish bias tayo sa gold market, no? Nakita natin, nag-share tayo ng mga trades natin kung paano tayo mag-enter ng trade, and nakita natin na tumaas pa ang gold, no? Then nung Monday, nag-pull back siya dito, no? Almost 170 pips yung pullback. Then nagkaroon ng key level dito sa 3580. Then nag-hold above sa key level. Right now, nandito na yung price sa 3537. Nag-form ng all-time high, no? So, kapag sinabing all-time high, first time ever na reach yung point ito. Pinaka-peak, pinaka-mataas na price. So kaya di natin alam kung saan yung pinaka-taas na ito, pinaka-peak, kasi possible na tumaas pa yan. Then yung magandang gawin dito, if ganito yung structure, nasa all-time high tayo, mas maganda mag-wait ng pullback, no? Hindi tayo magba-buy. So pwede tayo mag-buy entry if scalper tayo or mabilis na trade. Pwede ka mag-scalp ng buy and sell. Pero if you hold mo yung position mo ng day trading or position trades or swing trades, no? So hindi maganda mag-enter ng buy sa taas, hindi rin maganda mag-enter ng sell dahil possible tumaas pa yan. So mag-wait tayo ng pullback sa key level. It's either yung key level na to sa 3,600
612. If hindi mag-hold yan, possible i-retest tong 3580 key level, which is unlikely, no? Based sa structure, possible sa 3612 key level yan magre-retest, no? Then ipag-hold above yan, dyan maganda mag-enter ng buy position. So pwede mo i-trade yan, no? Need mo lang ng patience, wait for pullbacks, profit taking sa all-time high, no? Normal lang mangyari yan. So example ng profit taking, ito nung previous week or month, no? Nangyari yung profit taking sa gold, nakita natin nag-hold above sa key level and nag-continue yung bullish move. Dahil same pa rin yung narrative or yung market sentiment na pataas lang yung fundamentals sa gold market. So, K7, titrade nyo ba ang pullback price papuntang key level? Yes. Titrade ko siya, pero di ko siya ginagawa kadalasan dahil against yung pullback move na yan sa fundamentals and structure ng gold, no? If bullish kasi, unlikely or low probability na mag-pullback yan. Pero for sell setup, ayun yung main concept natin na possible mag-pullback, possible i-retest yung key level natin. So, pwede mo siya i-anticipate yung pullback if magkaroon ng profit taking, halimbawa dito. If mayroong profit taking, dun tayo maghanap ng sell setup. Pero right now, mas maganda maghanap ng buy setup dahil sa structure ng gold na bullish market structure and one-sided fundamentals na pataas. So also, take note lang natin na if titingnan natin sa our time frame, no? Sobrang taas na ng gold, possible magkaroon yan ng pullback kung saan hit yung pinakataas niya, no? Possible magkaroon ng higher time frame pullback or tinatawag natin na profit taking. So ibig sabihin madami mag-exit ng position, magkukos ito ng massive bearish move, sell off sa taas. Pero right now, hindi pa nangyayari yan. So, if hindi pa nangyayari, bullish pa rin tayo. So, itong dalawang key level, ideal possible pullback sa key level. So, pwede nyo i-trade yung sell setup, no? Or if nakapag-buy ka, maganda na mag-exit ng buy trade sa taas. Dahil possible mag-pullback lower yan. Kasi market di lang yan na isang direksyon na pataas lang. Nagkakaroon yan ng profit taking or pullback move, no? Example ng mga pullback move, ito. Pullback. Kung mapapansin nyo, may mga pullback move and possible mangyari yan sa next session. Bukas ng umaga, yung pullback move na yan, papunta sa key level. Pero if mayroong pullback, ibig sabihin ba magti-trade tayo ng sell? Depende yan kung gusto mo i-trade yung pullback move, no? Need mo ng experience sa market kung saan yung pullback or kung continue pataas yan. So right now, ako, hindi ako magti-trade ng sell setup dahil nasa all-time high tayo. Also, wala pa ako nakikitang profit taking na ganito na cases. Na example dito. Kaya mas better wait na lang ng buy setup, wait na lang ng pullback, then dun ulit tayo maghanap ng buy setup. If titingnan natin lower time frame, yung structure, yung trend ng market is malakas yung bullish momentum, no? Lalo na sa 1 minute time frame. May mga buy signal tayo dito gamit yung system natin kanina. Ng 7 PM, no? May bullish move malapit sa key level. Dito maganda mag-enter ng buy position, no? Nakita natin tinaas na ito. If mag-trade ka lang base lang sa signal is almost nasa 2,000 to 30 pips, no? So yung signal natin makita nyo dito yan, yung may access lang sa trading system, yung may mga students ko, so may access sila sa mga signal alert galing sa trading system. So dito makita nyo kung anong oras yung alert, no? Real time yan, exactly kung anong oras nagkaroon ng signal sa chart natin. Then meron ring time frame yan, ha. So dito, example dito, 1 minute time frame. So tatlong 1 minute time frame may buy signal. Ito yung pinakita ko kanina, no?
So, itong buy signal na tatlo. Then, may current price yan kung saan lumabas yung signal. Nasa 3,613, no? Nakita natin yung price dito ay nasa 3,613. So, pwede nyo gamitin yan as confirmation for entry ng trades. Non-repaint yung mga signal natin, hindi siya repainting na katulad ng ibang indicators na nagbibigay ng mga false signals or delay yung mga signals, no? Then, apply na lang natin yung mga kung paano gamitin yung system natin, yung mga key levels, market bias, price action, market structure, fundamentals, market sentiment. Apply natin yan lahat. Then, doon na tayo magkakaroon ng edge sa market and information advantage, no? So, ayun yung sa gold, sa Bitcoin, ang nangyari sa Bitcoin. So, for our time frame tayo. So, yung previous market update guys, bullish bias tayo sa Bitcoin. Alam natin na after mag-hold dito sa key level, no? Nag-hold siya, then nakita natin na nag-form na siya ng bullish market structure. So, paano ba i-trade ang Bitcoin? So, wait tayo ng pullback. If bullish bias tayo, wait for pullback. Price below key level, doon tayo mag-enter ng buy position, no? So, in example kung paano mag-enter ng buy. Kung saan, when price is below key level, no? Nasdaq naman, ganun rin, nag-bullish move. So, halos lahat ng volatile market is tumataas, no? Yung gold, nag all-time high, Bitcoin, nag-bullish move, Nasdaq, nag-bullish move. Pati yung mga yung forex pair like Euro, USD, and Pound Yen ay lumilipad. Sa Nasdaq naman nangyari, so bullish rin tayo dito, no? Dahil nakita natin structure ng market ay bullish market structure, no? So, may buy signal dito sa 4-hour time frame. Ipupunta tayo sa 1-hour time frame, tingnan natin yung confirmation. So, nung Friday, babaksak pala yung Nasdaq. Then, may buy signal. Then, pwede mo gamitin signal for entry, no? Nakita natin may key level dito. Bullish bias tayo dahil price is below key level na possible i-retest ng price yung key level dito sa taas, and which is nangyari na. Nag-retest sa key level and nakita natin nag-hold above na yung price sa key level na to. So, ayun yung way kung paano gamitin ang key level, no? Gamitin natin yan as bias. Kung nasaan yung price, then pwede natin gamitin yung key level. If price is below key level, bullish bias tayo. If price is above key level, bearish bias tayo. So, ayun lang sa market update natin, no? So, same pa rin naman bias natin sa lahat ng asset. Bullish bias pa rin tayo sa Bitcoin. Waiting lang tayo ng pullback sa key level for best entry position ng buy.